Kapag ba malaman mo ang katotohanan tungkol sa taong pinakamamahal mo at kasakasama mo simula pagkabata hanggang sa iyong paglaki na may tinago siyang lihim, ay mauunawaan mo ba siya? Mamahalin mo pa kaya siya at tatanggapin? Magandang araw, kalakbay. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Noel. Ang kwento na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay tungkol po sa kwento ng aking Lolo David noong nabubuhay pa po siya. Ipinadala ko po itong sulat sa inyo para sa pag-aalay ko sa kanyang 3 anibersaryo ng pagkamatay. Subalit ang kwento na ito ay isinulot ko sa punto de vista ng aking Lolo David para mas maunawaan ng inyong mga tagapakinig at dalhin din kayo sa mismong kwento. Sa Tangalan, Aklan ako nakatira. Lumaki ako sa pangaral ng aking Lolo Loding at Lola Senya. Noon pa man na bata pa lamang ako, ay mas gusto ko pang tumambay sa bahay ng 2 matanda kaysa sa bahay kasama ang aking mga magulang. Palagi kasing nag-aaway sina nanay at tatay noong bata pa ako. Naabutan ko yun kapag uuwi ako galing paaralan. Kapag gabi rin ay minsan ding nangyayaring nag-aaway sila sa aming hapunan. Kaya kung naririndi ako na pakinggan ang away nila nanay at tatay, tumatakbo ako sa kabilang bahay. Sa bahay nila Lolo Luding at Lola Senya para doon kumain o ang matulog. Kaya't nung naghiwalay ang aking ina at ama, ay doon na ako tumira kina Lolo at Lola. Hindi naman nakatanggi sa akin sina Lolo at Lola at pinatuloy nila ako sa kanilang tahanan. Pinabayaan na rin kasi ako noon ng aking mga magulang. Kaya ang itinuring ko na lamang ng mga magulang ay sina Lolo at Lola. Subalit noong mamatay si Lola Senya ay siya ring malaking pagbabago sa aking Lolo Loding. Makaraan ng ilang araw, naabutan ko si Lolo na tulala sa balkonahe ng bahay. Palaging malalim ang iniisip niya. Minsan din ay naririnig na umiiyak si Lolo Loding tuwing gabi. Alam ko na nangungulila siya kay Lola Senya. Kaya't ginagawa ko ang aking makakaya para mapasaya lamang si Lolo Loding. Subalit nitong mga nakaraang araw, ay napansin ko na naging masigla ulit ang aking lolo. Masaya ako dahil unti-unti na siyang bumabalik sa dati na isang masayahin at kwelang matanda. Isang hapon nun nang umuwi ako sa bahay namin ni Lolo, kasama ko ang pinsang ko noon na si Brian. Magkaklase kaming 2 sa kolehiyo noon. Parehong agrikultura ang kinuha naming kurso. Kasama ko noon si Brian dahil doon siya matutulog sa amin ng 3 araw para sa gagawin naming proyekto. Pagkatapos ay uuwi rin siya kapag matapos naming 2 ang proyekto. Nakapagpaalam na rin si Brian sa kanyang mga magulang, kaya wala siyang problema na sumama sa akin. Uy, insan, upo ka muna dyan. Akin ang gamit mong dala at ilalagay ko ron sa kwarto ko. Sabi ko sa kanya noon nang makarating kami sa bahay namin ni Lolo. Dumiretso namang pumasok sa bahay si Brian at sumalampak sa silyang gawa sa kahoy. Oy insan, wala pa ba si Lolo? Gusto ko na rin kasi siyang makita eh. Ilang buwan din akong hindi nakapunta dito sa inyo. Alam mo na, malayo sa amin ang sa inyo at abala rin tayo sa pag-aaral. Wika ni Brian habang inilibot pa nito ang kanyang paningin sa buong bahay. Napatingin naman ako sa kusina noon para tingnan kung nandun si Lolo. Pero wala siya roon. Mga ganito kasing oras ay hindi pa rin umuwi si Lolo. Nagpapalipas siya ng oras doon sa bukid. Nangyari lang iyon nang mamatay si Lola Senya. Palagi niyang inaabala ang sarili. Pero nitong mga nakaraang araw ay medyo ayos naman siya. Sinagot naman ako noon ni Brian na baka raw ganun si Lolo Luding dahil baka nalungkot ng sobra ang matanda sa pagkawala ni Lola Senya. Napatango naman ako noon sa sinabi ng aking pinsan dahil may punto siya sa mga oras na iyon. Naisip ko noon na talagang wagas ang pag-ibig ni Lolo kay Lola Senya, kaya ganun ito kaapektado ng mawala ang asawa. Inasar naman ako ni Brian na dapat raw makahanap ako ng totoong pagmamahal tulad ng pagmamahalan nila Lolo at Lola. Tapos ay inasar ko rin siya noon pabalik. Natatawang pumasok ako noon sa aking silid habang dala-dala ang bag ng aking pinsan. Inis na inis si Brian sa akin
dahil sa asaran naming dalawa. Ipinatong ko ang kanyang bag sa ibabaw ng cabinet sa aking silid at saka nagbihis na rin ako ng pambahay. Pagkatapos ay lumabas ako ng aking silid. Naabutan ko pa si Brian na nakadapa sa upuang gawa sa kahoy habang nanonood ng TV. Umiling-iling na lamang ako noon dahil sa katamaran ng aking pinsan. Tumungo ko sa may kusina at kumuha ng aming merienda. Dinala ko yon patungong sala at inilapag sa kahoy na lamesa. Sinipa ko pa ang puwet ni Brian ng maraan. Tinaasan ko pa siya ng kilay nang lumingon siya sa akin. Ano, hihiga ka lang ba riyan? Hindi mo ba ako tutulungan sa project natin? Kaya ikaw itlog, walang pinsan-pinsan dito. Kung ayaw mong mabura yung pangalan mo sa listahan, abay kumilos ka riyan. Uwi ka ako kay Brian. Napatayo naman si Brian at asar akong inirapan. Kinuha ko ang papel na pagsusulatan namin ng proyekto. Tapos ay nagsimula na rin kami ng magplano. Pasado 6:00 na ng gabi nang mapansin kong wala pa rin si Lolo. Sumalubong ang noo ko dahil sa nangyari. Napatingin ako kay Brian. Naabala na sa pagguhit ng proyekto namin sa malaking papel. Nagpaalam nun ako sa kanya na pupunta ng kusina para tignan ko yung niluto kong ulam. Noong luto na ay inihain ko na iyon. Bumalik naman ako sa sala at tinanong na ako ni Brian kung anong oras darating si Lolo. Subalit wala akong masagot sa kanya dahil hindi ko rin alam ang isasagot. Naghintay pa kaming dalawa ni Brian kay Lolo Luding hanggang 7:00 na ng gabi noon, subalit hindi pa rin siya dumarating. Kaya kumain na lamang muna kami ng hapunan at tinira namin si Lolo ng makakain niya kung sakaling uuwi siya mamaya. Nakakalahati na rin kami ng proyektong ginagawa namin ni Brian noon nang sumapit ang 9:00 ng gabi. Insan, hindi ba uuwi si Lolo? Gabing-gabi na. Komento sa akin noon ni Brian. Nakasalukuyan na naming nililigpit ang mga gamit namin sa ibabaw ng mesa. Sa mga oras na iyon ay rinig ko ang malakas na tibok ng aking puso habang inaalala si Lolo Luding. Hindi ko nga rin alam minsan. Itong araw lang talaga nangyari ito. Madalas kasi hanggang 7:00 lang siya ng gabi sa labas at umuuwi na rin. Inilagay namin sa malaking karton ang mga gamit na ginamit namin at ang nakalahati na naming proyekto. Napatigil si Brian nang marinig niya ang sinabi ko. Hindi naman sa anoin sana, pero hindi mo ba nababalita ng bali-balita sa nayon natin? Kumunot naman ang noo ko dahil sa sinabing iyon ni Brian. O bakit? Ano naman ang nakalap mong chismis? Pinag-uusapan sa kabilang baryo na iyong mga bangkay raw ng mga namatay ay nawawala. Sabi-sabi alamanig daw, pero hindi naman dahil wala naman natatagpuan na bangkay na lumalakad o sumisip-sip ng dugo. Kaya ang hula ng mga tao sa nayon natin ay kagagawan iyon ng aswang. Napailing ako sa sinabing iyon ni Brian at napatawa pa. Ano naman ang kinalaman nun sa pag-uwi ng Lolo Luding ko? Tugon ko naman sa kanya. Bigla naman akong binatukan nun ni Brian na ikinainis ko. Ang iniisip ko, baka nakain na siya ng aswang. Baka hindi na bangkay yung punterya niya kung hindi buhay na ngayon ang kinakain. Nanlaki pa ang mga mata ni Brian na nakatingin sa akin habang sinabi iyon. Sa inis ko ay sinakal ko siya gamit ang aking braso. Napasigaw naman siya noon at tinadyakan ako sa aking paa. Nabitawan ko naman agad siya at inis na binalingan. Pasalamat ka hindi kita tinuluyan. Huwag mo nang sabihin ang bagay na iyan. Ligtas si Lolo Luding. Makakauwi pa siya mamaya o bukas. Baka roon na yun natulog sa bahay kubo niya sa bukid. Kumatok pa ako ng 3 beses sa ibabaw ng mesa para itaboy ang malas na sinasabi ni Brian. Pagkatapos naming maisara ang pinto at bintana, ay niyaya ko na si Brian na matulog. Hinatid ko muna siya ng sa aking silid at ako naman ay nagpaiwan sa sala para hintayin ko ron si Lolo Luding kung sakali man dumating siya. Pero nakatulugan ko na ang paghihintay kay Lolo. Kinaumagaan ay naramdaman ko na lamang na may yumuyugyug sa aking balikat. Pupungas-pungas pa ako noon na bumangon.
Napatingin ako sa aking harapan at sumalubong sa akin ang nakangiting mukha ni Lolo. Napatayo ako mula sa silya at agad siyang hinarap. Nagmano ako sa kanya saka siya tinitigan. "Lolo, saan po kayo galing kagabi? Bakit ngayon lang po kayo? Saan po kayo natulog?" Hindi naman sumagot sa akin si Lolo ng mga oras na iyon. Salip ay tumungo siya sa may kusina. Sumunod naman ako agad sa kanya at tinignan ang daladala niyang mga kamoting kahoy at bibingka. Inilagay niya yun sa mesa at saka bumaling sa akin. "Pasensya ka na, Apo, at hindi ako nakauwi kagabi. Pagod kasi ako sa pagtatanim sa bukid. Doon na ako naghapunan at natulog sa kubo." Umiling-iling ako nun sa sinabi ni Lolo. Napakamot pa ako sa aking ulo dahil sa inis na naramdaman ko. "Alam niyo ba, Lo, sobra akong nag-alala sa inyo kagabi." Idagdag pa ang sinabi sa akin ni Brian na may aswang na kumukuha ng bangkay ngayon sa mga lamay rito sa ating nayon. Natawa naman si Lolo Loding pagkatapos kong sabihin sa kanya ang bagay na iyon. Tinanong niya ako noon kung nasan si Brian. Sinabi ko naman sa kanyang baka tulog pa. Tapos noon ay nagpaalam sa akin si Lolo na maliligo muna siya kaya tumango naman ako. Nagpaiwan naman ako sa may kusina noon para ilaga ang kamoting kahoy. Gagawin ko yung agahan namin saka pakakainin ko si Brian kapag nagising na siya. Mabilis na lumipas ang oras at nakapaghanda na ako ng almusal namin. Naligo na rin ako noong magising si Brian. Lumabas naman siya ng silid ko nang sinabi kong naroon na si Lolo Loding at iniintay siya sa sala para makausap. Ako naman ay pumasok na ng silid para maligo. Pagkatapos ay nagbihis ako at tumungo sa sala. Naabutan ko pa si Lolo Loding at Brian na nag-uusap. Tinawag ko naman silang dalawa para makapag-almusal na rin kami. Noong matapos ay mabilis na nagpaalam sa amin si Lolo Loding. Pinigilan ko pa siya para magpahinga na muna at ako na magtatrabaho sa bukid pagkatapos ng proyekto namin ni Brian. Subalit hindi noon nagpapigil si Lolo Loding at sinabi niyang unahin na lang daw muna namin ang aming proyekto. Wala na rin akong nagawa ng sandaling iyon at tinanaw ko na lamang ang papalayong bulto ni Lolo. Hapon na nang matapos namin ni Brian ang aming proyekto. Napatingin ako sa orasan at naisip si Lolo Loding. Hindi siya umuwi kaninang tanghalian kaya hindi ko na naman maiwasan ang mag-alala noon. "Insan, dito ka na lang muna ha. Susunduin ko lang si Lolo doon sa may bukid." Paalam ko kay Brian noong abala na siya sa pagbabasa ng mga comics. Tumayo naman siya at napangiti sa akin. "Sasama ako, Insan, para naman makapasyal ako sa bukid. Alam mo na at noong huli kong punta doon ay bata pa ako. Wala na akong nagawa nung kundi ang isama si Brian papuntang bukid." Sinabi ko sa kanya na halos 1 oras ang paglalakad namin paakyat ng bundok. Sagot niya naman sa akin ay wala yung problema. Para din daw makatikim ang mga tuhod niya ng ensayo sa paglalakad. Hindi na rin ako kumontra doon. Noong malapit na kami sa bukid kung nasa ng bahay kubo ni Lolo Loding, ay natanaw namin siya ni Brian na nagbubungkal ng lupa. Nilingon ko si Brian nang bigla na lamang siyang sumigaw na siyang ikinalingon naman sa amin ni Lolo. Mabilis na tumakbo sa aming kinaroroonan ng si Lolo habang nanlalaki ang kanyang mga mata. "Anong ginagawa niyo ritong dalawa?" Galit na tanong ni Lolo na ikinabigla ko. Napatingin din ako kay Brian nang maging siya ay nagulat sa inasal na iyon ni Lolo Loding. Lo, naisipan ko lang po na puntahan kayo rito. Nag-aalala na rin po kasi ako. Tapos na rin po kami sa proyekto namin ni Brian. Kaya makakatulong na rin po kami sa ginagawa ninyo." "Hindi na. Umuwi na kayong dalawa. Hindi ako uuwi ngayong araw." Ang bawat salitang binibitiwan ni Lolo Loding noon ay may diin. Nagpumilit pa ako nung kay Lolo na tulungan siya. Subalit mas nagalit siya sa akin. Pero dahil sa ayaw ko mas lalo siyang magalit sa akin, ay umalis na lamang kami dalawa ni Brian. Pero hindi ko maiwasan ang mag-alala nun para kay Lolo Loding. Napag-usapan din naming dalawa ni Brian ang naging reaksyon kanina ni Lolo. Maging ang pinsan ko noon ay nagtaka dahil sa naging kilos ni Lolo.
Napansin ko rin na parang nagulat talaga si Lolo nun nang dumating kami. Bukod sa gulat ay nabasa ko rin ang takot sa kanyang mga mata. Noong dumating kami sa bahay, ay niyaya ko ni Brian na tumungo sa isang lamay sa baryo namin. Ayaw ko pa sana noon kaso pinilit ako ng pinsan ko. Kaya wala na akong nagawa noon kundi ang sumama sa kanya. 4:00 na ng hapon nang makarating kami sa lamay. Rinig na rinig namin ang usapan ng mga nagsusugal doon. Nababantayan nila ang bangkay at baka mawala na naman daw. Nakinig pa kami ni Brian sa kanilang usapan. Abay, dapat lang talaga na bantayan natin ang bangkay sa loob ng kabaong. Hindi pwedeng mawala ulit tulad noong huling namatay na bigla na lamang nawala. Sabi ng isang lalaki roon na si Mang Taying. Abay, oo naman. Kapag nahuli ko talaga kung sino ang kumukuha ng bangkay, ay papatayin ko. Aswang man siya o anong klaseng hayop. Sagot naman ang kausap ni Mang Tayong na si Mang Bene. Napatingin ako kay Brian nang sikuhin niya ako. Ang titig niyang ibinibigay nun sa akin ay para bang sinasabihan niya akong tama siya. Tumungo ako sa kanya nun at tinignan na lamang ang mga nagsusugal. Doon na rin kami nakikain ni Brian sa lamay para hindi na kami maghapunan sa bahay. Nawili rin kaming tumaya sa mga nagsusugal at marami na kaming naipanalo ni Brian. Tig 10 piso ang taya namin o kaya 20. Hindi namin inaasahan na ang ganong halaga ay umabot ng 500. Noong mas lumalim na ang gabi, ay marami na ang nagdatingan ng mga tao sa lamay. Kaya naman mas lalo kaming naengganyo ni Brian na tumaya sa mga nagsusugal. Minsan ay hihinto muna kami at tinitignan kung sino ang mas marami ang panalo at saka doon kami tataya. Biniro pa nga kami ng isa sa kanayo namin na si Mang Gilbert na ang daya raw namin dahil pataya-taya lang kami. At swerte raw dahil malaki-laki ang naipanalo namin ng gabing iyon. Nagbiro naman kami noon ni Brian na ibibili na lamang namin siya ng isang lambanog. Noong sumapit na ang 11:00 ng gabi, ay nag-uwian na rin ang ibang mga tao at manunugal. Iilan na lamang kaming natira doon at naglalaro pa. Hindi maiwasan ang sigawan dahil sa saya at halakakan. Subalit napatigil kami mga maglalaro nang bigla kaming nakarinig ng isang sigaw sa loob ng bahay. Nagkatingin lang kami ni Brian sa isa't isa. Pagkatapos ay mabilis kaming tumakbo papasok ng bahay ng namatayan. Kita naming umiiyak si Ginang Celeste habang paulit-ulit niyang sinisigaw na nawawala ang bangkay ng kanyang asawang namatay. Hindi ko alam kung bakit ako mabilis na tumakbo nun sa labas ng bahay nila Ginang Celeste at tumungo sa likuran ng kanilang bakuran. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Brian pero hindi ko na siya pinansin. Malakas ang kutob ko nun na hindi pa nakakalayo ang kung sino mang aswang ang kumuha sa bangkay ng lalaki. Sinuyod ko ang masukal na gubat at pinakinggan ng buong paligid. May naririnig akong munting kaluskos sa hindi kalayuan kaya doon ako tumungo. Maya-maya ay may nakita akong bulto ng isang aso na halos nakatuwad sa paglalakad habang may tangay-tangay itong isang tao. Sinundan ko ito at pinakatitigang mabuti. Tapos ay doon ko lamang napagmasdan ang kaanyuan nito nang dumaan ito sa tinatamaan ng liwanag ng buwan. Mahaba ang mga hita nito at binti kumpara sa kanyang balikat at ulo. Hindi ako pwedeng magkamali na isa iyong sigbin. Maya-maya ay nakaamoy ako ng mabahong bagay na hindi ko mawari at alam ko na galing iyon sa nilalang. Dahil sa takot ko noon ay tumakbo na ako pabalik sa bahay ng bangkay na pinaglalamayan. Sinabi ko kay Brian ang nangyari habang nanginginig ang buo kong katawan. Siya na rin ang nagsabi kay Ginang Celeste sa aking nakita at sa mga tao pang natitira doon. Ang iba ay ayaw akong paniwalaan at ang iba naman ay nagsasabing maaari na sigbin nga ang may kagagawan kung bakit nawawala ang bangkay. Ayon sa paniniwala namin, ang sigbin ay kumukuha ng patay bilang pagkain nito o ialay sa among aswang. Minsan din ay nagpapanggap itong isang maamong tupa, balang o kaya naman ay palaka. Naghahanap ito ng taong malapit ng mamatay at may mabahong amoy dahil sa kinakain nitong bangkay. Binigyan naman ako noon ng tubig ni Brian para mabawasan ang kaba ko sa aking dibdib.
Paulit-ulit ko pang sinabi sa kanya na talagang sigbin ang nakita ko. At panay rin ang sagot niya noon sa akin na naniniwala siya kaya kumalman na raw ako. Doon na rin kami natulog ni Brian sa bahay ni Ginang Celeste dahil ayaw kong umuwi noon dahil natatakot ako. Maging si Brian ay ayaw rin dahil gaya rin ang nararamdaman ko ang nararamdaman niya. Subalit hindi naman ako nakatulog ng maayos dahil iniisip ko pa rin ang nakita kong nilalang. Pagsapit ng umaga ay mabilis na rin akong bumangon at niyaya na rin ang pinsang ko na umuwi. Pagkarating namin sa bahay, ay nagpaalam din sa akin si Brian para umuwi na rin sa kanila. Natapos ko na ang lahat ng gawain sa bahay, pero hindi pa rin nun umuwi si Lolo Luding. Kaya naman naisipan ko na ipagbalot siya ng tanghalian at dalhin iyon sa may bukid. Habang nasa kalagitnaan ako nun ng aking paglalakad sa gubat, ay naaamoy ko ang mabahong amoy. Nanlaki ang mga mata ko at binundol ng kaba ang aking dibdib noong maalala ko yung amoy kagabi nang makakita ako ng sigbin. Mabilis akong naglakad at taimtim na nanalangin na sana makarating ako ng ligtas sa bahay kubo ni Lolo Luding. Pero habang papalapit na ako sa bukid, ay siya namang patapang na amoy. Napahinto pa ako noon nang maramdaman kong hinuhukay ng mabahong amoy ang sikmura ko. Napatigil ako sa isang malaking punong kahoy at doon sumuka. Noong masuka ko na ang lahat, ay napahinga ako ng maluwag. Subalit naroon pa rin ang matinding amoy ng isang patay. Napatingin ako sa paligid at hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa sarili kong kaligtasan at para kay Lolo. Hindi ko nakita si Lolo sa labas ng bahay kubo, kaya mas lalo ako nung kinabahan. Mabilis akong naglakad papunta sa bahay kubo. Pero ganun na lamang ang gulat ko noon nang mahulog ako sa isang malalim na hukay. Sa tulong ng sinag na sumisilip mula sa itaas, ay nakita ko kung ano ang nasa loob ng malalim na hukay. Pero ganun na lamang ang aking pagsingap at pagsigaw ng malakas dahil sa aking nakita. Isang putol na ulo ng tao at 2 kamay ang naroon. Pinilit kong umakyat mula sa butas subalit hindi ako makakyat dahil lagpas iyon sa akin. Sumigaw ako ng sumigaw na baka sakaling marinig ako ni Lolo o ang may makarinig man lamang sa akin na mapadaan doon. Ngunit lumipas ang ilang sandali wala pa rin dumarating. Sinubukan ko muling umakyat mula sa mataas na hukay at sinubukang abutin ang damo sa itaas. Pero hindi pa rin ako nagtagumpay. Dumaos-dasang pa ako sa lupa. Maya-maya ay may isang kamay akong nakita na nakalad sa aking uluhan at nang tingalain ko ito ay halos maiyak ako sa tuwa. Agad kong inabot nun ang kamay ni Lolo Luding at hinila niya ako paahon sa malalim na hukay. Hingal na hingal ako nang mapaupo sa damuhan at napatitig kay Lolo. Mabilis naman siyang tumayo. Kinuha niya ang isang pala at mabilis na hinulog doon ang lupang nakaimpok. Napatayo ako nun ng dahan-dahan at unti-unting umatras papalayo kay Lolo Luding. Umiling-iling ako ng paulit-ulit habang pinipilit kong isiksik sa utak ko na hindi totoo ang nasa isip ko. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumaling si Lolo sa akin. Napawisan at blanko ang kanyang mga mata. Nangatalan labi ko habang nakatingin sa kanya. Tapos ay mas lalo pang kumabog ang aking dibdib noon. Hindi ko alam kung siya pa ba ang kaharap ko ng mga sandaling iyon. Lo, anong nangyayari sa inyo? Bakit po may putol na ulo at mga kamay sa ilalim ng hukay? Nanginginig kong tanong sa kanya noon. Noong mga oras na iyon ay hindi ko man lamang nakitaan ng kaba si Lolo. Salip ay ngumiti pa siya at niyaya akong sumama sa kanya sa loob ng bahay kubo. Napagtanto ko ang lahat habang nakatingin sa bahay kubo. Ikaw po ba ang may gawa niyan, Lolo? Nauutal kong wika sa kanya. Naalala ko naman noong pumunta kami kahapon ni Brian dito, ay naabutan namin si Lolo na nagbubungkal ng lupa. Iisa lang ang senaryo na pumasok sa isip ko noon. Siya ang may gawa ng hukay kung saan ako nahulog. Bakit ganyang kaapo? Wala naman akong masamang ginagawa. Bakit tila natatakot ka sa akin? Yung nakita mo ay sobra lang iyon na kinain ng alaga ko kagabi. Sagot sa akin ni Lolo habang hindi man lang natitinag sa binibitawan niyang salita.
Umaatras naman ako palayo sa kanya nang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Napatingin ako sa pala niyang hawak. Naging alerto ako sa kung anuman ang maaari niyang gawin sa akin ng mga oras na iyon. Nakikita ko sa mga oras na iyon ay hindi na siya ang lololoding ko, kundi ang nakikita ko sa kanya ay isang nilalang na hindi ko kilala o mawari kung ano. "Anong ginagawa mo sa lolo ko?" Galit kong sigaw habang tinatapangan ng aking loob. Tumawa ng malakas ang kaharap ko na si Lolo Loding. Subalit alam ko na hindi na siya ang nasa katawan niya. Alam mo ba, nagmamakaawa siya sa akin noong mga nakaraang araw. Nakunin ko na ang katawan niya para matapos na ang paghihirap niya. Hindi naman ako tumanggi dahil pabor yun sa akin. Kaya't heto, pasensya ka na bata, at akin na ang katawan ng matandang ito. Tumagis ang bagang ko ng mga sandaling iyon. Nilabanan ko ang kaba na lumulukob sa aking dibdib. Maya-maya ay wala akong pinalampas na pagkakataon at mabilis kong sinugod si Lolo Loding at dinaganan ko siya. "Umalis ka sa katawan ng lolo ko! Umalis ka!" Sigaw ko habang sinasakal ko ang leeg ni Lolo Loding. Ngunit mabilis akong itinulak nito at nagagalit na tinakbo ang pinagbagsakan ko at sinakal ako. Ganon na lamang ang singap ko nang makitang nag-iba ang anyo ni Lolo. Unti-unting humaba ang mga kuko nito sa kamay. Naging matulis ang mga ngipin at nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. "Huwag kang makialam dito, bata. Kung ayaw mong ikaw ang gawin kong pagkain sa susunod na araw." Nilabanan ko ang takot ko noon, saka mabilis ko siyang sinipa sa tiyan. Sinamantala ko ang pagkakataon na iniinda niya ang sakit na natanggap mula sa pagkakasipa ko at mabilis kong kinuha ang pala na gamit niya kanina. Walang pagdadalawang isip na hinampas ko iyon sa ulo ni Lolo. Nanginginig ang kamay ko nang mabitiwan ng pala at pinagmasdan na humandusay ang katawan ni Lolo Loding sa lupa. Dali-dali kong hinubad ang aking suot na damit at pinunit ko iyon. Ginawa ko iyong pantali sa kamay at paa ni Lolo. Umiiyak pa ako habang ginagawa ang bagay na iyon sa matanda. Pagkatapos nun ay binuhat ko si Lolo at dinala sa aming bahay. Ikinulong ko siya sa kanyang silid at itinali sa kama. Nilagyan ko rin ng kadena at kandado ang mga kamay niya at paa para masiguro ko na hindi siya makakawala at makalabas. Pagkalabas ko naman ng silid ay pabalik-balik ako naglalakad sa sala habang nag-iisip ng malalim. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin sa mga sandaling iyon. Gusto ko na lamang umalis doon at iwan ng matanda. Ngunit naalala ko ang mga pinagsamahan namin ni Lolo at sa tuwing aalalahanin ko ang mga iyon ay nasasaktan ako. Nanalangin ako sa Panginoon para tulungan niya ako kung ano ang kailangan kong gawin. Makalipas naman ng ilang sandali ay sumagi sa isip ko ang isang albularyo. Dali-dali akong nagbisa at tumungo sa isang albularyo nakakilala sa kabilang nayon. Pinagdasal ko na lamang na sana hindi makawala si Lolo mula sa pagkakatali ko sa kanya. Nang sa ganun ay wala siyang mabiktima ulit. Pagkarating ko sa bahay ng albularyo na si Mang Julio, ay agad akong kumatok sa pinto. Bumukas iyon at sumalubong sa akin ng matanda. Pinapasok naman niya ako sa loob at agad na tinanong kung ano ang may paglilingkod niya sa akin. Sinabi ko naman sa kanya noon ang kababalaghang nangyayari kay Lolo. "Sandali lang bata, at aayusin ko lang iyong mga gamit na dadalhin ko," wika ng albularyo at inihanda ang mga kagamitan na kanyang dadalhin. Noong nailagay na niya ang lahat sa bayong ay kaagad kaming umalis at tumungo sa aming bahay ni Lolo. Pagkarating pa lamang namin sa pinto ni Mang Julio ay agad na siyang natigilan at napatingin sa akin. Pagpasok namin ng bahay ay rinig na rinig agad namin ang sigaw ni Lolo mula sa kanyang silid. "Dito ka lang bata, ako na ang bahala sa lolo mo. Manalangin ka habang naghihintay rito." Yun ang bilin sa akin ni Mang Julio bago niya ako iniwan sa sala at pumasok na sa silid ni Lolo. Kaagad naman akong lumuhod noon sa harapan ng altar at nanalangin ng mataimtim para sa kaligtasan ni Lolo. Alam ko na hindi papabayaan ng Diyos si Lolo ng mga sandaling iyon. Habang nagdadasal ako sa may sala, ay rinig na rinig ko ang pagbigkas ng ibang lengguwahe ni Mang Julio
Sa pagkakaalam ko ay wikang Latin yun. Sigaw naman ng sigaw si Lolo Loding na para bang nahihirapan siya. At sa tuwing naririnig ko yun ay parang ako rin ang nasasaktan para sa kanya. Naghintay pa ako ng ilang sandali at saka nagpalakad-lakad sa sala ng aming bahay. Hanggang sa lumabas na nga si Mang Julio at tumahimik na rin sa loob ng silid ni Lolo. Nakabang ako kay Mang Julio sa sala at agad ko siyang tinanong kung ano na ang nangyari kay Lolo. Sabi niya sa akin noon ay sinapian ng masamang espiritu ng aswang si Lolo. Kung saan may alaga itong sigbin na siyang kumukuha ng mga bangkay o patay. Mabuti na lamang daw at hindi pa naangkin ng tuluyan ng masamang espiritu ng aswang ang katawan ng aking lolo. Kung hindi raw ay baka tuluyan ng naging aswang ang aking lolo. May binigay din na agimat si Mang Julio para kay Lolo upang maprotektahan ito laban sa mga masasamang espiritu at mga nilalang na umaaligid sa paligid. Malapitin daw kasi si Lolo sa ganong bagay dahil mahina ang loob nito simula noong nawala si Lola. Kailangan ko raw dapat palaging kausapin o samahan ng matanda para hindi nito maramdaman ng pag-iisa. Labis naman ang pasasalamat ko nung kay Mang Julio dahil sa kanyang naitulong sa akin. Nagpaalam na rin sa akin si Mang Julio noon at sinabi na balikan ko siya kung ano na ang kalagayan ni Lolo sa mga susunod na araw. Simula noon ay palagi ko nang sinasamahan si Lolo at kinakausap. Nagpapasalamat ako dahil bumalik na siya sa normal noon at wala na rin akong napapansin na kakaiba sa kanya. Noong gumaling si Lolo ay nawala na rin ang balita na kumakalat sa aming baro tungkol sa mga nawawalang bangkay at sa sigbin o aswang. Nanatiling tikom ang aking bibig noon para maprotektahan ng aking Lolo Loding. Kaya kalakbay, matapos ko marinig ang kwento sa akin ni Lolo David, ay isang bagay ang siyang naging realisasyon ko sa buhay. Yun ay sana sa mga nakikinig sa inyong channel. Nais ko lamang ipaabot sa kanila na huwag nilang hayaan na mag-isa o walang makausap ang kanilang mga mahal sa buhay, lalo na ang mga matatanda. Dahil isa lamang ang gusto nila mula sa atin at iyon ay ang pagmamahal, atensyon at kalinga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.